songs to sing, my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. My gracious Master and my God, assist me to proclaim, to spread through all the earth abroad the honors of thy name. He breaks the power of cancelled sin, he sets the prisoner free. His blood can make the foulest clean, His blood avail for me. He speaks and listening to His voice, new life the dead receive. The mournful broken heart rejoice, the humble poor believe. Look unto Him, ye nations own, your God, ye fallen race. Look and be saved through faith alone, be justified by grace. See all your sins on Jesus laid, the Lamb of God was slain. His soul was once an offering made for every soul in pain. God and praise and love be ever, ever given by saints below and saints above, the church in earth and heaven. Oh, for 1,000 tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa 1 Corinthians 6 verses 19 to 20. At ganito po ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat at nawa ang mga salitang maririnig natin sa umagang ito ay maging pagpapala at maging kalakasang spiritual ng lahat ng nakikinig at nakikiisa sa gawaing ito. Ang sabi ng isang manunulat, hindi daw po dahil kaya nating gawin ng isang bagay ay yun na ang dapat nating gawin. At dito po sa nabasang mga talata sa umagang ito, ay sinasabi ni Pablo na hindi natin pag-aari ang katawan na meron tayo, sapagkat nabili na tayo. Ang pagkakaroon natin ng katawan o ang pagtanggap natin ng katawan bilang gift o regalo mula sa Diyos ay dapat na ang paggamit natin nito ay dapat napararangalan ang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lumalabas o lumilitaw ang mga problema kapag nakikita nating hiwalay ang ating mga decisions sa ating katawan. O di kaya naman ay napakaliit lamang ng impact nito
sa ating buhay. Kung nais nating maparangalan ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan, kailangang maparangalan muna natin ang Diyos sa ating mga desisyon na ginagawa. Kapag hindi natin pinag-iisipan o hindi natin pinag-iisipang mabuti ang mga bagay-bagay na ginagawa natin, ang magiging outcome nito ay maaaring pagsisisihan natin habang buhay. At upang hindi tayo humantong sa ganitong pagkakataon, may mga ilang practical questions na dapat nating i-consider sa tuwing dumarating sa atin ang pagdedesisyon. Una, naaayon ba o taliwas sa sinasabi ng Biblia? So, kung ito ay taliwas, alam na po natin ang dapat nating gawin. Huwag nating itutuloy. Ikalawa, mapapalapit ba ako nito sa Panginoon? Mapapalapit ka ba sa Panginoon kapag ang desisyon na ito ang ginawa mo? Number 3, maitataas ba o mapararangalan ba ang Panginoong Hesus kapag ginawa ko ito? No, hindi ang iyong sarili ang maitaas, kundi ang pangalan ng Diyos. At ang ika-4, nakakabuti ba ito sa akin at sa aking kapwa? Tandaan po natin lagi na ang Biblia ay salita ng Diyos. Hindi po ito bolang kristal o yung tinatawag nating magic 8 ball. Maaring napapadali ng mga rules o panuntunan ang pagdidesisyon natin, ngunit hindi nito nalilinang ang intimacy o pananabik sa ating Panginoong Hesukristo. The more na sinisik natin o hinahanap ang presensya ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa o sa mga decisions na ating mga ginagawa, lalo tayong nagsisimulang mag-isip kagaya ng ginagawa ng Diyos. At mas magiging madali na para sa atin ang pagpapasya o pagdedesisyon. Kaya kung nais nating maparangalan ang Diyos sa ating buhay, dapat natin siyang hanapin lagi. Hanapin natin lagi ang kanyang presensya upang ito ang mag-guide sa atin, no? Sa nalalabing mga pagkakataon sa ating buhay. Hindi lamang sa mga malalaking mga pagdedesisyon, even sa maliliit na mga decisions natin, kailangan naroon ang presensya ng Diyos. Sapagkat maging sa maliliit na decisions na ito ay mayroong impact, no, sa natitira pa o nalalabi pang panahon sa ating buhay. At higit sa lahat ay i-train natin ang ating mga sarili na mag-isip katulad ng ating Panginoong Hesukristo upang sa lahat ng desisyon na gagawin natin ay nakakasiguro tayo na napararangalan, na itataas, napapapurihan natin ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na sa bawat desisyon na gagawin namin, Panginoon, maliit man o malaki, dapat ay hanapin namin lagi ang iyong guidance, Panginoon, ang wisdom na nagmumula sa inyo, upang nakakasiguro kami na sa lahat ng gagawin namin, Panginoon, ay napapapurihan ka. Ganun din, Panginoon, na ipinagpapasalamat namin ang araw na ito, bagong buhay, bagong pag-asa, bagong kalakasan. Thank you, Lord, sapagkat patuloy na ginagamit mo kami sa iyong kapurihan, sa iyong ministeryo sa dakong ito. Patuloy din na ipinagpapasalamat namin, Panginoon, ang buhay na meron kami, ang pribilehiyo na meron kami na nagagamit namin para makapaglingkod, hindi lamang, Panginoon, sa aming kapwa, kundi higit sa lahat sa inyo. Aming inaalala, Panginoon, ang mga kapatid namin na may mga karamdaman sa oras na ito. Nasaan man sila, nasa tahanan man o nasa hospital, Panginoon. Patuloy na hiling namin na hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan nang sa ganon maranasan nila ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Ganon din na inaalala namin ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa araw na ito. Patuloy
patuloy, Panginoon, na palawigin niyo ang kanilang buhay at sa buhay mag-asawa, Panginoon, patuloy na pag-alabin niyo ang kanilang pagmamahalan, Panginoon. Buklurin niyo po lagi, Panginoon, ng iyong pag-ibig, ng kapayapaan na nagmumula sa inyo. At ganoon din na kung anuman ang desire ng kanilang mga puso ay iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. At sa buong maghapon na ito, Panginoon, na aming mga gawain, sa trabaho man, sa ministry, o anumang mga pinaplano namin sa umagang ito, ay dalangin ko, Lord, na pangunahan mo po kami. Higit sa lahat, ingatan at proteksyonan mo kami, Panginoon, sa anumang kapahamakan o anumang mga karamdaman. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.